balita. Kasi nga, inalintulad ka ng Panginoon sa isang butil na mustasa. Amen? Pagka once na ikaw, inalintulad ka, pagka may pananampalataya ka sa Panginoon, ipagsasabi mo talaga kasi yung bunganga mo, hindi talaga makapigil na magsalita. Yun dapat, yun yung magiging napakagandang, magiging madaldal tayo sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salita ng Diyos. Amen? Amen. Yun yung katotohanan. At ang katotohanan ay yun ang katotohanan. Hello? Pag nahiya kang ipagbalita, mga kapatid ko, na ang mabuting balita, alin ang masama? Yung masamang balita na madali ibalita o yung mabuting balita na madali ibalita? Puro balita yun. Di ba? Bakit nakakaya? Pagkasalita ng Diyos, parang nakakaya yung pagsabi. Amen. Pero pagka masamang balita, ang bilis natin pagsabi. Yes. Di ba? Walang kaabog-abog, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid ko, pagka gusto mo raw ng kwentuhan, ako madali lang mga kapatid. Maghanap ka raw ng taong magaling magbalita. Kaya nga dapat ang salita daw ng Diyos. Kaya itong mga disciples na ito, madaldal sila. Mga chismoso at chismosa sila ng mga salita ng Diyos. Oo, yun yung kanilang chinichismis. Kaya dumami sila. Isipin nyo mga kapatid, sa isang araw, 3,000 ang na-convert. Paano nangyari yun? 120 lang sila. Dapat 120 lang. Ha? Nung ma-convert, nung mapuspos yung 120, sa araw na yun, napuspos sila ng Holy Spirit. Sa araw din nyo, kinabukasan, 3,000 ang na-convert. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, sa 120, mahirap ang mag-plano. Siguro yung isa, ay ang dami niya na chismisan. Ang dami niya na pagsabihan na mabuting balita. Pero ba di sa amen? Kasi meron siya pananampalataya. Yun yung maganda mga kapatid eh. Pagka yun ang church mga kapatid ko, imbis na magkwentuhan ng walang katuturan, imbis na ibalita yung walang katuturan, mas mainam na mga kapatid, pag nagkwentuhan, salita ng Diyos ang pinag-usapan, Yes. mayroon pang kabuluhan. Amen. Ba't mahina? Amen. Kasi mahilig tayo sa showbiz eh. Pero salita ng Diyos, para ano eh, di ba? Hello? Amen. Yan yung katotohanan mga kapatid. Kaya nga, hindi naman iba mga kapatid ko yung panahon na yun noon, at saka yung panahon na yun. Pareho lang. Ang kagandahan namin, walang persecution eh. Yes. Matagal pa ang persecution, mga 2017. Matindi na ang persecution. Bakit? Approve na ang same-sex marriage dito. Pinag-uusapan na. Hindi nyo ba alam yun? Pinag-uusapan na. Mananalo si Rojas. Amen. Oo. Mananalo si Rojas. Tignan mo, may papuputokin sila ngayon mga kapatid. Pinag-uusapan na sa DOTC. Meron lang balita sa akin mga kapatid kahapon. Mga abogado nag-usap-usap na. Ang sektor ng Catholicism nag-usap na. Payag ng mga pare ng same-sex marriage. Payag ng INC ng same-sex marriage. Kaya mapuputokin ngayon yan. Diba? Mapuputokin ngayon yan. Kaya nga, sasakyan ngayon ito ng tatakbong presidente para manalo siya. Kasi yun yung ano eh, yun yung ano ngayon, yung in demand ngayon. Nag-uusap-usap na rin, nag-meeting na. Ang hindi na lang siguro pumayag, yung mga pastor ng mga, ewan ko, may mga born again na pumapayag na eh. Ewan ko lang sa akin. Kaya maghintay na lang ako sa 2016 o 17 pag kami magpapakasal sa akin. Dadalawin nyo na lang ako sa kulungan. Sigurado yun. Lulutuin na ngayon yan. Malayo na raw ang 2017. So mayroon ng mga persecution darating yan. Amen. Kaya nga ang church ngayon, mga kapatid, kailangan meron talagang pananampalataya. Amen. Malalaman natin dito, sino matirang matibay, sino mag-compromise, sino mawawala. Kasi matindi na ngayon ang labanan, mga kapatid. Lahat yan, maniwala kayo. Pagka nagkasundo-sundo na, mga kapatid, lahat na yan, mangyayari na sa buong mundo, yung sinasabi ng Bible na sa Sodoma at Gomora, number 2.
Kaya nga, ang church, mga kapatid, ngayon, ang trabaho ngayon, mga kapatid ko, is ipahayag ng mabuting balita. Yes. Ipapahayag na talaga, mga kapatid. Kahapon nga, may binisita ko, yung bisita, mga kapatid, nagkwentuhan kami, yung mag-asawang bumisita. Binisita ko, ano ba kahapon? Miyerkules, kahapon na, Miyerkules. Iglesia pala yung babae, yung lalaki na convert sa Jubail, Saudi Arabia. Pero, yun nga, ang babaw ng turo kasi pwede na, nag-community na nga, kala ko baptized na. Hindi pa pala. O kaya sa Lunes, bautismo ako na sa Lunes. Kailangan ipahayag ang mabuting balita. Kasi kung di ka magpapahayag ng mabuting balita ngayon, maraming magpapahayag ng masamang balita. Marami ang nakukonvert. Malakas ngayon ang salisigang. Si Satanas ngayon, malakas eh. Sumasalisi, mga kapatid. So magpasimula lang daw ito sa maliit, mga kapatid. Ang church, inalin tulad ng Panginoon sa isang butil na mustasa. Na kapag ang church talaga may pananampalataya, lalago talaga yun. Hello, mga mananawa. Lalago talaga. Bakit hindi lalago? Kasi magpapahayag ka talaga ng salita ng Diyos. Dapat tayo ngayon ang nangahamon ng salita ng Diyos para ipahayag. Tayo ang mga hamon ngayon, uy, may mustadi tayo sa inyo. Baka tayo pa minahamon para mag-Bible study. Hello. Amen. Amen. Yun na ngayon, dapat tayo nang hamon na, mga kapatid. Dami ko hinahamon ngayon sa Bulacan, o ba't sabi tayo? Kasi kailangan may presenta ang mabuting balita, mga kapatid. Although maliit lang yung pananampalataya sa pasimula, pero pagka ang pananampalataya ito, mga kapatid, tumubo, lalago ito. Maging sa panahon ngayon, mga kapatid, ang growth pwedeng lumago, mga kapatid, or lumawak ito, mga kapatid ko, dahil sa impluensya ng mabuting balita. Hindi sa impluensya ng masamang balita. Ang impluensya ng mabuting balita, mga kapatid, ay asaan ngayon may kita sa lahat daw ng mananampalataya sa mundo ito. Hindi daw dapat matulog lang ang mga mananampalataya. Hindi lang daw dapat pumirmi lang sa tahanan ang mga ngaral ng Diyos. Dapat talaga nagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Amen. Amen? Amen. Yun yung kailangan ngayon. Oo. Yun yung kailangan ngayon, mga kapatid. Kasi nga, ang paglago ng simbahan, depende yun, mga kapatid, sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung pananampalataya, mga kapatid. Kasi magiging beneficial ito ng mundo, mga kapatid, pagka mayroong mga tao na nakakilala sa Panginoon. Kaya nga sa parabolang ito ng ating Panginoon, mga kapatid, ang church daw ginagawa ro ito. Ang mustasa raw, pagka lumaki na ito ng lumaki, marami raw ibon na sumisilong dito pagka tag-araw. Yun yung mustasa kasi madahon siya eh. Marami rong ibon daw, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid ko, dahil nagsasanga-sanga ito, maraming dumadapo. Marami rong mga tao ang sisilong dito, mga kapatid, bunga ng pagdating ng tag-araw, ibig sabihin, pagdating ng may mga kapagsumpa ng mga tao, mayroong church talaga sila masisilungan. Para arugain, para ituro yung mabuting balita ng ating Panginoon, mga kapatid. Yun yung ibig sabihin ng ating Panginoon, mga kapatid ko, na kaharian ng Panginoon. Yung church, mga kapatid, yung church na sumusunod. Hindi dito kasama, mga kapatid ko, yung sinasabing iglesia or church na hindi sumusunod. Amen. Amen. Yung church na sumusunod, anong sinusunod? Yung kabanalan ng Diyos. Yung katotohanan ng Diyos, mga kapatid. Yun yung kingdom ng Panginoon, mga kapatid. Marami nagsasabi na kingdom sila ng Panginoon, pero hindi sumusunod, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi si Jesus Christ ang sinasamba, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Yun yung isang importante kasi magiging beneficial ito sa mundong ito, mga kapatid, kapag mayroong church na nagpapakilala sa kanyang pananampalataya, nagpapakilala, mga kapatid ko, kung ano at sino at paano makakarating ang tao rito. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, yung church din, nakikita talaga yung bunga.
nakikita yung mabuting balita, nakikita yung mabuting bunga sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Amen? Amen. Kasi kung susunod ako, tapos hindi naman nakita sa akin yung mabuting bunga, eh baka mapahamak lang din ako. Kaya ang susundan ko, yung church talaga na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Yung church na kung saan magdadala sa atin, mga kapatid ko, sa buhay na walang hanggan. Amen. Eh kung maglilingkod na rin lang ako, yung church na mga kapatid na makapagdadala sa akin sa kaligtasan. Amen. Amen? Amen. Kasi mahirap eh. Dadalhin natin yung tao, mga kapatid ko, o sabihin natin, oh, dito kayo, ito yung totoo. Dito tayo, ito yung totoo. Pero hindi naman makita sa buhay, hindi naman makita, mga kapatid, sa ipinapamuhay ng mga tao. Lalo na yung pagbabago sa buhay, mga kapatid, paano masabi nandoon ang kaligtasan? Everybody say amen? Paano magiging beneficial ito sa mundo, mga kapatid? Kung ang church hindi sinusundan ang turo ng ating Panginoon na itinuro ng Panginoon sa mga apostol. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20, Go ye therefore unto all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to observe whatsoever I have commanded, and lo, I am with you always until the end of the world. Kaya sabi niya, di ba, humayo kayo, bautismuhan niyo ang lahat ng bansa sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at turuan niyo sila na sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At ako'y sa inyong palagi hanggang sa dulo ng mundo. Sino ang nag-utos? Sino ang nag-establish ng church? Ang Panginoong Kristo. Amen. Siya ang nag-establish ng church. Siya ang bumuo. Nagpasimula lang siya sa isang simple, mga kapatid. Galing lang siya sa isang ugat daw ni Jesse, mga kapatid. Isay. Napakaliit lang daw, mga kapatid ko. Pero umusbong ito. Bakit? Nasa kanya ang katotohanan. Amen. Umusbong. Pastor, ba't maraming umusbong, maraming naglalakihan? Walang problema yun para sa atin. Kung sinusundan nila ang turo ng Panginoong Kristo. Pero kung lalago ang isang iglesia, hindi naman sinusunod ang Panginoong Kristo, masabi mo ba na yun ang kaharian ng Panginoong Kristo? Amen. Amen. So yun mga kapatid. Kaya nga, kailangan maging beneficial sa mundo ang church ng Panginoon. Pag sinabing beneficial, kapaki-pakinabang. Pagpapasok ang tao, sisiguraduhin na ang tao maligtas. Kasi, kaligtasan ang pinag-usapan. Pag pinag-usapan, mga kapatid, ang church, mayroon pa ba ibang pinag-usapan? Pag pinag-usapan ba ang simbahan, ano ba ang pinag-usapan? Siyempre yung mabuting balita. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Mabuting balita ang pinag-usapan. Hindi masamang balita. Everybody say amen. Kaya kaligtasan, mga kapatid, ang layunin ng ating Panginoon, mga kapatid ko, kung bakit itinayo niya ang sipatenga, sabi niya sa 16:18 ng Matthew, di ba? Thou art Peter, upon this rock I will build my church. His church. Church ng Panginoon. Amen. I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against the church of the living God. Totoo naman, wala namang makakadlag kahit pintuan pa ng hadis sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid. Sa mga taong nagbago, meron bang makakadlag? Meron bang makakapitas sa pananampalatayang ito, mga kapatid? Meron bang mag-aalis, mga kapatid ko? Maliban na lang kung ang motibo ng isang tao pagpapasok siya sa church ay iba ang motibo niya. Yes. Amen. Pero kung ang motibo niya ay maligtas, walang makakaalis sa kanya, mga kapatid ko. Yes. Kahit pintuan pa ng hadis. Amen. Kapag itinayo ang isang tao, mga kapatid, sa church ng Panginoon, church ng Panginoong Kristo, hindi church na sino mang tao, hindi pag-aari ng tao, hindi tinayo ng tao, kundi ang Panginoon ang nagtayo. Amen. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yun nga, ang dami mga kapatid, tao ang nagtayo eh. Hindi ang Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Yun yung isa, mga kapatid. Marami tayong mapupula. Kapag ka-observer lang tayo, pag nagbabasa lang tayo, pagka tayo, mga kapatid, tagasuri, marami kang mapupula, mga kapatid ko, na hindi talaga turo ng Diyos, kundi turo ng tao. Amen. Yes. Sample na lang, ha? Sample na lang. Benihin Ministry. Kailan